Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation, let us honor our international and local subscribers. They are now 5,142 subscribers. Thank you so much. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this particular channel so that we can be able to help others as well later on. And then do not forget to hit the notification bell so that we can be able to so that you can be able to watch all the newly released videos that we have. Okay, for this for today's discussion or conversation, no? Kasi merong may tambalang namumuo, no? Yung tambalang namumuo na yun ay si Sara Duterte, no? Our current Vice President of the land, and Senator Amy Marcos, no? From Ilocos Norte. Okay? Senator po siya, pero nationwide po yung pagka-senator niya, ha? Okay? So, ano yun lang po natin, no? Alamin lang po natin ang kanilang background. Pero in the past naman po, no, we were able to discuss, no, the background of these two women. Okay? Sara Duterte, ano po in the past po, parehas po silang, no? Parehas po silang naging executive, no? Meaning to say, leader ng kanilang probinsya or city, no? Umpisahan po natin kay Sara Duterte. Sara Duterte po ay naging mayor, no? Ng dalawang termino, no? Dalawang beses na naging mayor at saka isang beses naging vice mayor yata ni Pangulong Duterte. No? Saan po ito? Sa Davao City. Okay? Yan, executive po 'yun, no? Nakita naman natin ang kanyang pagka-leader, no? Talagang parang lalaki, no? Parang lalaki siya namuno ng Davao City. Okay? Pangalawa, no? Pangalawa ay si Senator Amy Marcos, no? Senator Amy Marcos naging gobernador ng kanyang bayan, no? Ng Ilocos Norte ng 3 termino bago siya naging congresswoman ng Ilocos Norte. Okay? Tapos yung pagkaalam po sa batas, meron din po 'yan kasi um, Vice President Sara Duterte ay naging Vice Mayor ng Davao City. Oh, siya po pag local po kasi, siya po ang namumuno ng kanilang probinsya ng city, no? Siya po ang presiding officer, no, ng kanilang city sa council po, sa local council ng mga councilors, no? Therefore, may alam po 'yan sa batas, no? Eh si ano naman po, si Senator Amy Marcos, siyempre definitely magaling po 'yan sa batas dahil po ang naging congresswoman po 'yan, congresswoman woman po 'yan ng kanyang bayan, no? Ang Ilocos Norte, no? Representative at saka naging senator po 'yan ng ating bansa. Actually, naging sa 2025 po, pangalawang termino na ni Senator Amy Marcos. And for sure, mananalo naman po 'yan dahil kapatid po 'yan ni Pangulong Marcos at saka may nagawa din naman po 'yan bilang senador ng Pilipinas. Okay? 'Yan, ha? Tapos siyempre yung pagkaano po 'no, nationwide, 'no? Si Amy Marcos hindi pa po natatalo 'yan nung eleksyon, 'no? Sara Duterte hindi pa rin po natatalo 'yan ng eleksyon, 'no? Kaya malakas po 'yang dalawang 'yan, okay? Si Amy Marcos iraban si Amy Marcos po ay, ah, hindi pa po natatalo, 'no? Nationwide naman po naging senador 'yan, okay? So alam naman po niya ang representative, you know, um, politics, 'no? Okay? Sara Duterte rin po alam naman po niya 'yan, 'no? Tapos siyempre yung lakas po, 'no? Lakas po talaga, 'no? Lakas ng dating kumbaga. 'Pag nagsalita ba 'yan, may dating ba 'yan sa tao, 'no? Kahit siraan mo ng siraan, may lakas ba 'yan sa tao, 'no? Siyempre meron po, 'no? Si Sara Duterte ay malakas po 'yan, okay? Amy Marcos, malakas din po 'yan. Ang tanong na lang po, ang kahinaan nila ay parehas silang babae, 'no? Ay pero hindi ko naman po ibig sabihin na ibig sabihin kung mananalo po sila, first time in the history of politics here in the Philippines na dalawang babae
ang mangunguna, no, sa pagka Vice President at saka President ng ating bansa kung mananalo. No, yun po ang tanong. Pero kung sa lakas lang din, ay talagang malakas din naman tong dalawang babae na ito, no? Ako, okay lang po 'no, okey lang po na tumakbo sila para malaman naman po natin ang lakas ng kababaihan. Kumbaga, girl power nga, sabi nga nila, 'di ba? Pero siyempre, yung winning po is it's another ano po 'yun 'no, it's another thing 'no, depende po 'yan sa mamamayang Pilipino. So, by that time 'no, ilang milyon na ang botante 'no, siguro, 60-70 million Filipinos ang boboto na sa 2028 'no. Kumbaga, matagal pa po 'yan, pero paniwalaan niyo po ako, pinaghahandaan na nila 'yan. Kaya nga po nagkakaroon na tayo ng mga ganitong issues, 'di ba? Kay speaker, kay mga senators natin, 'no? Kanya-kanya na po 'yan, 'no? Kanya-kanyang posisyonan na 'yan sa 2025 at saka papuntang 2028. Pero definitely, Sara Duterte will be one of the candidates, okay? And then Speaker Romualdez is one of the candidates also, 'no? Tignan po natin baka biglang pumasok pa diyan si Raffy Tulfo, okay? Kumbaga kung hindi po 'to mag-materialize, Sara Amy Marcos, baka bigla pang maging Sara Duterte and Raffy Tulfo, 'no? Pero ngayon, sa mga nangyayari sa ngayon, 'no, mga nangyayari sa mga, panahon ngayon, 'no, ay I doubt kung magkakaroon pa ng Sara Duterte, Speaker Romualdez na tandem, 'no? Kumbaga nagkakasakitan na kasi, 'di ba? O kayo, tatanungin ko kayo mga kababayan ko, 'no, pabor po ba kayo sa Sara Duterte at saka Amy Marcos na tandem? Okay? Kayo po sumagot niyan, alright? Mag-comment po kayo diyan sa baba 'no, sa comment section para malaman naman po natin ang inyong mga damdamin mga kababayan ko, okay? Sige, maraming maraming salamat po sa inyong lahat 'no. Let us honor our subscribers still. I'm very thankful to you guys 'no, international subscribers and local subscribers here in the Philippines, of course, and of course in the United States of America, in Europe, in South Asia, Southeast Asia, something like that, okay? In of course, no, European countries, no, and then my relatives in Hawaii, in London. Thank you so much also, no, for watching this video. All right. So do not forget to hit the notification bell, no, para updated kayo, no, if we have videos like this. Thank you so much, guys, and God bless you all.